Isang residente ng Marikina City ang nagpaabot ng kanyang munting hiling sa malasakit at work ngayong araw. Ito ay para sa kanyang ina na na-stroke at hindi na maigalaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Ako po ay humingi po ng konting tulong para po sa aking ina na si Mrs. Esther Pagya, 75 years old na po siya. Ito ang panawagan ng 40 taong gulang na si Nino Vincent Gerald Pagya. Kwento niya sa ating programa, taong 2012 na maranasan ng kanyang 75 taong gulang na ina ang pagbagsak ng katawan at labis na pagkahilo. Dahil sa kawalan ng sapat na pera, hindi nila agad nadala sa pagamutan si Nanay Esther. Lumipas pa umano ang 1 linggo bago nila nadala sa isang klinik sa kanilang lugar ang kanyang ina. Ayon sa espesyalista, ang nararanasan ni Nanay Esther ay epekto ng mild stroke. Na-stroke na po siya, tirap na po siya makalakad. Na-stroke po siya way back 2012 pa po. Dahil dito ay agad naman umanong binigyan ng mga gamot na dapat inumin si Nanay Esther. At sinabihan na rin ng doktor na magiging panghabang buhay na ang gamutan ng kanyang ina. Makalipas ang 10 taon, isang problema na naman ang kinaharap ni Nanay Esther. Dahil ang kanyang kanang paa at binti, hindi na niya maigalaw at mailakad. Bukod dito, nahihirapan na rin siyang makatulog. Naisipakonsulta ng kanyang ina ang kanyang paa at binti sa isang espesyalista, subalit wala naman silang pera. Maging ang mga gamot din ng kanyang ina ay nahihirapan na rin niyang suportahan. Siya na lang din umano kasi ang nagtataguyod sa pangangailangan ng kanyang ina. So ako lang po kasama niya sa bahay. Kaming dalawa na lang po simula po nang namatay po ng tatay ko last 2020. Ang tanging inaasahan na lamang nila ay ang buwan ng pensyon ni Nanay Esther, habang siya naman ay patuloy sa paghahanap ng trabaho para matulungan muli ang kanyang ina. Nananawagan siya ng tulong sa ating programa para sa pangangailangan medikal ni Nanay Esther. Sana po matulungan po niya yung nanay ko sa pagpapacheck up, pagpapagamot po. Pati sana po ma-therapy po siya para makalakad pa po siya ng maayos. Maraming salamat po. At para po tugunan ang problemang iyan, makausap natin ngayon sa linya ng telepono si Ma'am Hazel Militante, ang Head ng Social Welfare and Development ng Marikina City. Magandang hapon po, Ma'am Hazel. Magandang hapon po, Ma'am Angelique, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Opo, ano po maaari nating maitulong mula po sa tanggapan ni Mayor Marcy Chodoro kay Nanay Esther? Opo, syempre po, kailangan po mabigyan ng tulong si Nanay Esther po. So, para po sa kanyang financial assistance po, para po sa pagpapacheck up niya po at pagbili po ng gamot. Okay. Meron po bang programa din para po sa therapy dyan po sa Marikina? Pwede po namin i-check sa aming hospital na nandito po, yung government hospital po namin dito, yung Amang Rodriguez Memorial Medical Center, para po matulungan po si Nanay Esther po. Okay, so ano po ang mensahe nyo kay Nanay Esther at sa kanyang anak na si Nino? Opo, alam naman po ni Nino yan kasi nakausap na po namin siya kung ano po yung tulong na naibigay po ni Mayor Marcy, at maaari din naman pong makipag-ugnayan sa aming opisina yung anak po ni Nanay Esther para matulungan po siya ni Mayor Marcy Diodoro po. Okay, at ngayon pa lamang, maraming salamat na po, Ma'am Hazel Militante, at ganyan din po kay Mayor Marcy Chodoro. At si Ma'am Hazel po ay ang head ng CSWDO ng Marikina City. Salamat po. At sa mga nais mong dumulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ninyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayo mag-message sa ptv@gmail.com. Huwag pong kalimutang i-like, i-follow, i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.